Si Donald Trump, presidente ng Amerika, ay pumirma ng kontrobersyal na kautusan laban sa mga migrante na maaaring magdulot ng kakulangan ng empleyado sa Silicon Valley. Sinabi rin ni Trump na ang pulisya niya sa Europa ay para sa kapakinabangan ng Europa. Kung pababayaan ito, ayon sa White House, maaaring hindi na makilala ang Europa sa loob ng 20 taon o mas maaga pa. Opisyal na inutusan ng administrasyon ni Trump na simulan ang mas mahigpit na pagsusuri sa lahat ng aplikante ng H-1B visa. Ito ang mga visa na kinakapitan ng buong pandaigdigang information technology sector. Shock na ang India. Nagkakagulo ang stocks ng mga higanteng teknolohiya at diretsahan ang sinasabi sa Washington. Ibinabalik namin ang mga trabaho, kahit pa mapaalis lahat ng magagaling. Ngayon, susubukan nating gumawa ng parang news digest. Malaki ang epekto ng seryosong desisyon ng Estados Unidos sa mga geopolitikal na kaganapan. Tatalakayin natin paano sinimulan ni Donald Trump ang paglilinis sa mga migrante, bakit ngumiti si Putin sa India, at ang kaugnayan nito sa sibilisasyong pagbubura sa Europa. Magandang araw mga kaibigan, ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na i-like ninyo ang episode na ito, mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang mainit at napapanahon habang dumarating ang mga ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Kaya, ang pangunahing balita kamakailan sa Estados Unidos, ayon sa Washington Post, inutusan ng administrasyon ni Donald Trump ang mas mahigpit na pagsusuri sa lahat ng aplikante ng H-1B visa para sa highly skilled na manggagawa. Ano ang kahulugan nito sa simpleng salita? Ibig sabihin nito, kung dati ay isang malaking hamon na ang pagkuha ng work visa sa Amerika para sa isang programmer mula sa India, Ukraine o Europa, ngayon ay nagiging halos imposibleng gawain na ito. Ayon sa Amerikanong media, ang mga bagong direktiba ay nag-aatas ng pagsusuri hindi lang sa diploma at karanasan, kundi pati sa social media, pananaw sa politika at potensyal na banta sa trabaho sa Amerika. Umabot na sa punto na ngayon, ang aplikante para sa work visa ay kailangang patunayan na hindi niya kailanman kinritiko si Donald Trump sa social media, kung hindi ay ituturing siyang banta sa Amerika. Magbabahagi ako ng sipi mula sa ulat ng Economics Times. Inutusan ng Administrasyong Trump na higpitan ang pagsusuri sa H-1B visa applicants, kasabay nito, bumabagsak ang stocks ng information technology companies sa India dahil sa takot sa pag-alis ng foreign capital at pagbagsak ng rupee sa record na mababa. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Dahil ang H-1B visa ay parang ugat ng buhay ng pandaigdigang information technology sector. Taon-taon, humigit kumulang 85,000 ng ganitong visa ang ibinibigay ng Estados Unidos at karamihan dito ay napupunta sa mga espesyalistang Indian. Ngayon, halos sarado na ang gripo na ito at ayon sa The Indian Express, nagdulot ito ng panik sa India. Ang mga Indian na kumpanya na matagal nang nagpapadala ng inhinyero sa Amerika ay ngayon nahaharap sa pagbagsak ng kanilang business model. Isang mapanuyang irony. Kamakailan, tinanggap ni Punong Ministro Narendra Modi ng India ang mga pagbati para sa araw ng hukbong dagat at nagbahagi ng mga tagumpay ng bansa. Kasabay ng paglabas ni Trump ng direktiba, sinalubong ni Modi si Vladimir Putin sa Delhi. At biglang ang estratehikong kaalyado ng Estados Unidos ay tumira ng saksak sa likod ng pangunahing industriya ng India. Si Trump, sa totoo lang, ay kumikilos ayon sa prinsipyo na, alam mo na, magkaibigan tayo, pero ang mga trabaho, pasensya na, magkahiwalay. Pinaalalahanan ko na nangako si Trump sa mga botante na ang mga Amerikano mismo ang magtatrabaho bilang programmer sa Amerika, imbes na mga Indian o migranteng manggagawa. Tinutupad niya ito, kahit posibleng magdulot ng problema sa hinaharap. Pero kung iniisip ninyo na mga information technology lang ang naapektuhan, sa kasamaang palad, nagkakamali kayo. Sinimula ni Donald Trump sa Europa ang ganitong retorika na pati mga diplomat sa Brussels ay napapapikit sa inis. Kagabi, naglabas ng matinding pahayag sa White House na maaaring hindi na makilala ang Europa sa loob ng 20 taon o mas maaga pa
At maraming bagay ang nakatago sa likod nito. Ngayon, makikita ninyo ang kaugnayan nito sa working visa sa Amerika. Ang totoo niyan, sa bagong estratehiya ng pambansang seguridad ng Estados Unidos, nagbabala si Trump tungkol sa tinatawag niyang civilizational erasure ng mga bansang Europeo. Ano ang ibig sabihin nito? Diretsahang sinabi ni Trump na namamatay ang Europa dahil sa dagsa ng migrante at pagkawala ng pagkakakilanlan. Hindi na magliligtas ang Estados Unidos sa mga ayaw iligtas ang sarili. At ngayon, ayon sa isang analytical na artikulo ng The Guardian, sinasabi nito na gusto ni Trump buuin muli ang puting Amerika na kailanman ay hindi naman talaga umiral at ipinapasa niya ang takot na ito sa Europa. Sige, itabi muna natin ang palamuti sa salita. May konkretong aksyon sa salitang ito. Nagbibigay ng senyas si Trump sa mga puwersang kanan sa Europa tulad ng Alemanya, Pransya at Italia. Parang sinasabi niya, kakampi ako ninyo. Ang kasalukuyan ninyong mga pinuno ay mahihina. Si Macron, si Friedrich Merz, si Keir Starmer, si Giorgia Meloni, lahat sila ay mahihina. Ibig sabihin, lahat ba ng alternatibo para sa Alemanya? Lahat ng mga kanang puwersa na ito ay direktang sinusuportahan ni Donald Trump. At sinasabi ni Trump, tingnan ninyo, bubuhayin ko ulit ang puti na Amerika. Palalayasin ko lahat ng mga migrante. Pati na, alam mo, lahat ng manggagawa, talino, mga utak. Palalayasin ko silang lahat. Kukunin ko ang kanilang working visa. Makikita ninyo. Magkakaroon tayo ng puti na Amerika, kaya tumindig na rin kayo. Nangyayari ito habang ang Europa ay dumaranas ng matinding kaguluhan. Una, nagbabadya ang White House ng pagbagsak ng sosyal na modelo ng Europa. Pangalawa, ang Alemanya, pangunahing tagapaghatak ng European Union, ay nasa krisis pampolitika din. Dahil si Chancellor Friedrich Merz at ang partido niya ay pinipressure ng mga kanang radikal na suportado ni Trump sa kanyang mga pahayag. May tinatawag na perpektong bagyo. Isinasara ni Trump ang Amerika sa mga espesyalista at sinasabi sa Europa na sila na ngayon ang may problema, na parang lahat ay lilipat sa kanila. Dati problema ng Amerika, ngayon sa Europa na raw. Hindi lang ito isolationism. Sinusubukan niyang ireformat ang buong kanluraning mundo ayon sa gusto niya. Ibig sabihin, hybrid na atake rin ito. Ngayon, silipin natin ang nangyayari sa kabilang dulo ng mundo habang si Trump ay nagtatayo ng pader sa Amerika. 2 araw na opisyal na bumisita si Vladimir Putin sa New Delhi. Ang una mula simula ng malaking digmaan habang sinusubukan ng kanluran na ihiwalay ang Rusya. Kalma lang na kumakain ng hapunan si Putin sa palasyo ng presidente ng India. Inanunsyo ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng India na kabilang sa pinakamatatag sa mundo ang ugnayan ng India at Rusya. Ramdam nyo ba ang ganitong kaibahan? Pinipigilan ni Trump ang mga Indian Information Technology Specialists gamit ang visa, samantalang si Putin ay nag-aalok ng pagkakaibigan, pakikipagpartner at alyansa, pati na rin pagbebenta ng langis at armas. Sa ngayon, malalakas na missile at drone attack ang isinasagawa ng Rusya laban sa Ukraine. Habang nagpapatuloy ang mga negosasyon na sinimulan ni Donald Trump. Ibig sabihin, ipinakita ng pagbisita ni Putin sa India na ang tinatawag na Global South ay namumuhay ayon sa sarili nilang paraan. Malungkot mang isipin, ang mga parusa ng kanluran ay madalas pili lang at hindi laging tumatama sa tamang target. Kung babalik tayo sa politika ng Estados Unidos, may dalawa pang interesanting katotohanan para sa inyo. Si Trump ay napakalakas sumigaw tungkol sa lahat ay para na lang sa mga sarili nilang tao. Kaya sinimulan niyang tuparin ang pangakong iyon ng literal. Sinasabi niya na ngayon ay lahat ay para na lang talaga sa sarili nilang mga tao. Isinusulat ng ahensyang Reuters na naisipan ni Trump na bumili ng bahagi sa malalaking kumpanya. Sa katunayan, gusto ni Trump kunin ang bahagi sa negosyo kapalit ng suporta ng gobyerno. Kung hindi mo ibinenta ang bahagi mo sa negosyo sa mga estrukturang konektado kay Trump, hindi mo makukuha ang suporta ng gobyerno at ganoon din sa huli. Ipinahayag ni Trump ang posibleng pag-aalala tungkol sa planong kasunduan ng Netflix na nagkakahalaga ng $72 bilyong para bilhin ang Warner Brothers na studio at ang sikat na streaming network. Ayon kay Trump, walang Netflix. Malaki ang bahagi nila sa merkado at ang laki ng mga kumpanya ay maaaring maging problema. Pagkatapos ay sinabi ni Trump, maaari akong tumulong lutasin ang problemang ito kapalit ng maliit na bahagi sa kumpanyang ito. Ano sa tingin ninyo? Ano ang natitira sa atin ngayon? Sige, ganito na lang. Matindi pa ring nahahati ang mundo sa mga sona ng impluensya. Si Donald Trump ay nagtatayo ng parang kuta na tinatawag na America Donald.
Mga visa ay para lang sa piling tao. Ang Europa ay isang teritoryong unti-unting nawawala. Mas mahigpit na screening sa mga migrante. Si Putin ay sinusubukang bumuo ng sarili niyang alyansa kasama ang India at ang global na timog. Hayagang binabaliwala ang lahat ng warrant at pag-iisa. Tayo ay nasa gitna. Pinapanood ang pagkakawatak-watak ng lumang alyansa ngayon. At nakakalungkot na ang nagpapabagsak dito ay ang mga dati ring pangunahing kaalyado. At itong issue tungkol sa H-1B na visa ay isang senyales para sa lahat. Sa totoo lang, dahil ang globalisasyon, kung saan pwedeng manirahan sa Kyiv at magtrabaho para sa California, mukhang unti-unti nang nagtatapos. Ngayon, ikaw ay nasa loob ng kuta ng Amerika at sumusunod sa mga patakaran ni Donald Trump o kaya naman ay nasa labas ka at nakikinig sa mga leksyon tungkol sa pagbagsak ng sibilisasyon sa Europa. Alam mo, sa tingin ko, inangkin talaga ni Trump kay Putin ang ganitong kwento. Magbasa ng leksyon sa kasaysayan, magkwento kung paano matatapos ito at sabihing matutulungan ko kayo pagdating ko. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Hanggang dito na lang. Ingat kayo, paalam!